Okay, so let's do our daily reading. Hello my dear, mabilisan na intro lamang tayo my dear Gemini. Hello my dear Gemini, welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 10, 2026. Titingnan po natin kung anong mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed sa ating reading, hayaan nyo po sana ako na kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat po sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana, or tanging hiling at dasal ko sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa inyo o nakakatulong po sa ating lahat. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below ang mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ninyo ang inyong lingkod. Okay? Tingnan natin. Dahan-dahanin natin to. Medyo ang aking diwa ay tulog pa. Ayan. Actually, siguro ang nararamdaman ko ngayon is medyo pagod kasi 'di ba? Ang daming inasikaso lately. Pero it's okay, ganun talaga. Ayan. Happy naman ako, thankful sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Maski pagoda talaga, nakakapagod talaga siya. Pero okay lang. That's how the way it is. That's welcome to mundo. Welcome to planet Earth. Ganun talaga siya. Okay, so let's go na tayo my dear Gemini. 8 cards in total, base card and clarification. In short, my dear, yung reading natin is combination, partner-partner. Okay, we have here the Two of Pentacles. Ka-clarify natin siya. Paki-clarify po ang ating Two of Pentacles. Ay, bakit? Bakit? Kailangan pang magkalayo. Okay, my dear Gemini, ito ang unang batch. We have here the Two of Pentacles and the Nine of Swords. Maliwanag, my dear. This is energy ng stress na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Medyo gumaan lang yung energy dito, my dear, nang dahil sa energy ng Two of Pentacles. Kasi sinasabi na kung ano man yung pinagdadaanan mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, sinusubukan mo naman siyang ayusin. Sinusubukan mo naman siyang itaguyod, okay? Pero, kung makikita mo sa energy ng Nine of Swords, nagkakaroon ka ng stress, okay? Possible sa pag-iisip, pagto-troubleshoot, yung mga ganyan, okay? So, may nangyayaring tension ngayong araw na to sa usapin ng pinansyal, pero good thing kasi mayroong Two of Pentacles. You're trying to balance it. Possible na scenario dito, my dear, is nakakapagod. Diba? To the point na sinabi ko sa'yo yung eksena kanina. Yung intro natin na nakakapagod. Diba? Pero it is just ano sa'yo, my dear, na hindi lang ikaw. Kumbaga halos lahat. Diba? Kanya-kanya lang tayo ng pagdadala ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. And I hope, my dear, na i-continue mo ang paglaban sa kung ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay. Possible, my dear, kung i-connect ko rin to sa area ng connection, which is welcome ang family, friends, and relationship, may mga tao na possible na nagkakos ng stress sa'yo and connected pa rin siya sa usapin ng pinansyal. Okay, maybe you're trying to fix yung buhay nila. You're trying to provide para sa kanila. Okay, yun ang nakukuha ko dito. So, hindi maganda tong dalawang combination ng card na to, my dear, kasi sinasabi lang dito na ngayong araw na to,
July 10, 2026 na medyo abala ka or medyo sabihin natin nakakaranas ka ng tension or pressure sa usapin ng kadatungan or ng money, okay? And lahat naman, my dear, okay, lahat. Okay ka pa nga kasi meron kang 2 of Pentacles kasi nababalance mo siya, 'di ba? Good 'yun, my dear, good. Keep it up. Okay, tingnan natin, my dear. Ibig sabihin, kinakaya mo siya. Inilalaban mo. We have here the energy of the Page of Cups. Kasama ng ating Page of Cups is the energy of the Ace of Cups. Maganda tong combination na to, my dear, kasi nagre-release to na napakarami mong iniisip na pamamaraan para makaalis ka sa isang sitwasyon or matapos yung isang, sabihin na natin, hindi kaaya-ayang nangyayari sa buhay mo. So, meron ka mga creative ideas, meron mga pumapasok ngayong araw na ito sa'yo na mga kaalaman or posibleng mga dahilan or solusyon, yun ang tamang term, solusyon sa mga problema mo, my dear. Kaso, nasa ano pa lang siya, nasa creative stage pa lang siya, hindi pa talaga siya nangyayari. Kung titingnan natin at i-connect natin siya dito sa energy ng Nine of Swords, baka ang problema mo rin is, hindi mo rin alam kung paano mo umpisahan yung isang bagay. So, possible ngayong araw na to, meron kang mga bagay na gusto mong gawin, okay? It's given kasi meron kang energy ng 2 of Pentacles over here. Meron kang gustong gawin, meron kang gustong puntahan, meron kang gustong bilhin. Pero hindi mo siya magawa-gawa kasi nga meron ka mga kinakailangan na i-prioritize or i-priority, 'di ba? Kaysa dun sa mga bagay na gusto mong gawin. Or kahit sabihin natin, my dear Gemini, maganda naman yung naiisip mo. Okay, for example, negosyo, pagkakakitaan, solusyon 'yan sa problema na pinagdadaanan mo. Ramdam na ramdam mo, my dear, deep inside your heart na deep inside your heart na magiging solusyon to sa kung ano man yung problema mo, ito yung magiging kasagutan. Kaso baka ang problema is lack of budget or lack of support. Kung i-connect ko naman sa area ng connection, which is family, friends, and relationship is welcome, hindi ko siya nagugustuhan kasi parang nahihirapan ka, my dear, na mag-move on dun sa isang scenario, my dear. Medyo may bigat akong nakukuha doon na there's a tendency na baka may nangyari lately, baka may mga effort ka na ginawa, may mga sakripisyo ka na ginawa sa isang tao, and siguro nandun ka sa point na ina-analyze mo kung saan ka nagkulang, saan ba nagkaroon ng problema, saan nagkamali. Actually, you're trying to be okay dito sa card na to. Kinokontrol mo sa energy ng page, kinokontrol mo yung emosyon mo. But the reality, my dear, is kung merong tensyon sa puso mo, may nangyayari sa loob, hindi yan magiging okay hanggang hindi mo nile-let go. And wala naman ako, my dear, sa sitwasyon or sa lugar para sabihin sa iyo, my dear Gemini, na tama na yan, okay na yan, mag-move on ka na. Madaling sabihin pero mahirap gawin. So possible, my dear, na ngayong araw na to, nahihirapan ka na mag-let go dun sa isang energy. And ang reason kung bakit nahihirapan ka mag-let go dun sa isang energy is parang nananariwa ngayong araw na ito yung mga effort sa energy ng 2 of Pentacles, yung mga sakripisyo na ginawa mo, my dear, para sa kanya, nananariwa yon. Okay, you're trying to balance, my dear, yung sitwasyon ngayong araw na ito, or you're trying to balance yung iyong emotion, in short. Okay? Let me see, my dear. 8 cards tayo. We have here the energy of the 8 of Swords. Kino-confirm dito, my dear, na possible nasa isang sitwasyon ka na hindi mo gusto. 8 of Swords is energy of trap card. Hindi mo gusto kung ano yung mga nangyayari. Hindi mo gusto kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Okay? Kahit siguro nararamdaman mo yung energy ng Ace of Cups na panahon na para mag-let go sa kung ano man yung galit, puot, at kung ano man yan na nangyayari sa'yo deep inside, I have this very, very strong feeling, my dear, na hindi magiging madali or nahihirapan kang gawin ito. Kasi posibleng napakarami mong ginawang sakripisyo para maitaguyod kung ano man yung meron kayo nung tao na yon. Okay? Clarify natin ang ating 8 of Swords.
Paki-clarify. Okay. The Eight of Pentacles. Angel number 88 over here. It is a process, my dear. Process to. Proseso to, my dear. Proseso. Sa work, hindi to okay. Maybe you're surrounded with toxic people and nahihirapan ka makapag-focus. Okay? Possible na baka meron mga toxic na tao. Nasa trap card ka nga eh. Okay? So, for some of you, is tuloy pa rin. Like, meron tayong 2 of Pentacles over here, 8 of Pentacles over here. So, tuloy pa rin. Kahit na sabihin natin na hindi mo na gusto kung ano yung mga nangyayari, tuloy pa rin. Kumbaga parang tinitiis mo yung nangyayari as of this moment. And sabi ko nga sa'yo, my dear, kanya-kanya naman tayo. Diba hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganyan. Lahat tayo nakakaranas ng ganyan. Kanya-kanya lang talaga, my dear, ng pagdadala. Okay? Pero, dito kasi it is just a confirmation. Kino-confirm lang nito yung nangyayari sa energy ng 2 of Pentacles at saka 9 of Swords. Na talagang sinusubukan mong i-balance, sinusubukan mong intindihin, sinusubukan mong unawain, kung ano man yung nangyayari sa'yo as of this moment. And sa mga gustong mag-move on or mag-move forward, my dear, this is a working and progress na energy. No? Hindi, kahit sabihin pa ng ibang tao sa'yo na, ay, iwanan mo na kasi, ganito, ganyan, okay na yan, mag-move on ka na. Madali lang para sa mga tao na yun na sabihin yun, pero sa'yo, my dear, hindi ganon kadali yun. Kahit yung sabihin nila, mag-resign ka na kasi yung mga ganyan, hindi ganon kadali yun, my dear, para sa'yo. Madali para sa ibang tao, sa ibang tao na sabihin yun, pero hindi madali para sa'yo. Actually, naiisip mo na rin nga eh, kung ano man yung mga bagay niya, naiisip mo na eh. Probably, baka nag-aaway yung utak mo at saka yung puso mo, sasabihin, mag-let go ka na kasi, tama na, yung mga ganyan. Pero, ikaw yan eh. Hindi madali yung pinagdadaanan mo, my dear Gemini. Kaya nga, sabi ko, I'm so proud of you, kasi nagagawa mong i-compose yung sarili mo, nagagawa mong makatayo, yung to remain composed. Yun ang tama dun na term. Yun ang tawag nila dun yung compose, and pinipresent mo pa rin yung sarili mo sa mundo sa kabila ng meron mga nangyayari sa'yo over here. May mga toxic na situation sa usapin ng pinansyal, meron mga problema, meron mga gusto na mag-move on pero hindi pa rin maka-move on, meron mga naiisip na creative ideas para sa problema na pinagdadaanan ngayon, pero probably baka hindi magawa kasi lack of support or baka lack of finance, di ba? Pressure yun nangyayari, my dear. As in, super pressure talaga siya. Last 2 cards na lang tayo. Gemini, July 10, 2026. Okay, ano to? The King of Pentacles, maybe you are the provider. Maybe you are the provider, my dear. Lahat siguro nakasandal sa'yo, lahat nakaasa sa'yo. Or maybe ang tinutukoy naman dito ni King of Pentacles is yung pagmamahal na ibinigay mo sa isang tao na posibleng hindi nasuklian. Paki-clarify si King of Pentacles. We have here the energy of the Justice card. O, diba? Pag nag-combine tong dalawa na to, my dear, ibig sabihin, merong hindi nasuklian. Merong hindi patas na nangyayari. So, usapin man yan ng work, sa usapin man yan ng connection, family, friends, and relationship, parang sinisigaw mo ngayong araw na ito na hindi ko deserve to. O hindi mo deserve to. Pero, bakit nangyayari sa akin? Ganon. Bottom deck of the card or the hidden message is the energy of the moon card. Matinding kalungkutan, matinding pagod ang nangyayari ngayong araw na to, my dear. There's a tendency na baka meron ka rin mga marireceive na mga secret or mga lihim ngayong araw na to. Teka, silipin natin. The Hermit. Yes, na magkukos, my dear, ng Hermit or pagsisisi sa'yo. So, possible na baka ngayong araw na to, pagod, sadness, okay, and revelation, no? Katotohanan sa mga
bagay-bagay, yun my dear ang magpapababa ng energy mo, no? So, subukan mo na lang talagang i-balance yung mga bagay na yon. Kung meron ka mga bagay my dear na gusto mong umpisahan or gawin ngayon, ang masasabi ko lang my dear, may tamang panahon para dyan. Kung talaga magiging consistent ka lang talaga at talaga maniniwala ka lang dyan sa bagay na gusto mong mangyari, for example, gusto mong mag-business, gusto mong ganito, gusto mo ng ganyan, mangyayari din yan sa tamang panahon. Pero kung may involved na ibang tao, kailangan my dear ng cooperation ng parehas, ikaw at saka ng tao na yon. Ngayon, kung hindi nakikipag-cooperate yung tao na yon, kagaya sa trabaho, di ba? Hindi nakikipag-cooperate yung katrabaho mo or sa relationship, di nakikipag-cooperate yung partner mo, medyo mahirap talaga yon. So, kinakailangan mo talaga siyang i-balance. Kung pakiramdam mo na take advantage ka na, and you should put some boundaries, okay? Kung meron ka mga naibigay na effort, pagmamahal, pera, or something, let us just consider it as a charity na lang, my dear, okay? Kung napakalaki naman ang naloko sa'yo or nakuha sa'yo na pera, subukan mong habulin or baka mag-file ka na lang ng kaso, parang ganon. Pero kung pagmamahal lang naman, di ba nilalang lang ang pagmamahal, wala naman tayong magagawa, my dear. Kasi kung ayaw naman kasi talagang suklian, wala naman talaga tayong magagawa. Kaya nga lagi kong sinasabi o lagi kong nasasambit, my dear, sa mga reading ko, is mahalin muna natin ang ating sarili bago tayo magmahal ng ibang tao para hindi tayo namamalimos ng pagmamahal. Ganun yon. Para kung ano man ang mangyari at the end of the day, okay tayo, di ba? So my dear, yan po nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 10, 2026. Kagaya po ng lagi kong nasasambit or lagi kong sinasabi my dear, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you my dear and take care of yourself. Bye-bye!